Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Merong kaming puntahan ngayon. Ito ay historical. Merong history. Meron daw hapon na nakatira diyan sa may ilog, sa may creek. Sabihin natin creek to kasi medyo malaking creek, parang ilog eh. At ang ilog na ito ay merong mga old bamboos, merong old trees, at merong mga remarkings sa puno ng niyog. Kaya ito na yung lugar na may remarkings. Mamaya ay gagawa tayo ng ayun o, yung sa niyog, yung mga nakalinya na butas na marami. Yan ay remarkings. Hindi yan panahon ng gira. Bagong remarkings yan eh, mga 10 taon, 4 na taon. At ginawa yan ng mga unang nag-survey na hapon. At ang babalik dito ay hindi sila. Yung nagtatak niyan ay hindi matatanda na yun. So ang babalik ay kanilang mga anak. At ayan, merong mga iniwan sila. Halimbawa yan, pwedeng footmark yan, pero sa itaas yun ang legit na na series of holes. Ayun no. Ayun. Balikan natin na. Yan ay series of holes. Ayun no. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 metros or 10 yards ang lalim niyan. Mamaya papakita natin paano hanapin ang direksyon yan without using your locators or gadgets. Ay malocate nyo to gamit lang ang paraan na ito mga katits na akin ituturo mamaya. Okay, patuloy tayo. So kasama ko si Pendulum. Magaling tong pendulum na ginamit ni Pendulum eh. Kasi yung tinuturo ng dowsing ko ay minsan lang hindi kami magkatugma pero kadalasan parehong digging spot ang malocate namin. So ayun no, sa itaas oh. Series of balls yan. Hindi yan yung sa itaas yung maliliit. Ayan oh. Ang ginamit dyan ng hapon ay numero 1 na tubo na sa tubig. Pinapunch hole nila yan. Kaya madali silang makamarka ng bilog-bilog. Kaya siguraduhin nyo na gawa ng punch hole ng tubo ang mga bilog na yan kasi baka gawa lang yan ng ibon, di ba? Pero ang gawa ng hapon ay straight talaga yan. Tapos punch hole ng tubo ng GI pipe numero 1 na GI pipe ng tubig. Yun ang ginagamit nila na punch hole. Kaya itong inugutan, yan yung digging spot. At eksakto pa rin yan sa ating analysis, tatama pa rin siya gamit lang ang decoding of treasure signs. Kaya ang ating decoding ay hindi gaanong malayo yan sa mga detection. So ito yung, ayan no, malaking creek siya, parang river na nga eh. Tapos mayroong mga bamboos, so pasok na pasok siya sa sa triangulation of marker. Bato na lang ang kulang dyan eh. Mayroon ng old tree, mayroong old bamboo, mayroong creek. Kaya may hapon nga na pumunta daw diyan noong nakaraang taon daw. Ay gustong titira daw diyan ng hapon ay magrenta siya ng lupa diyan at titira. Meron daw siyang huhukain, yun ang sabi. At sabi nga ay yung bahay na lang daw ng may-ari ang bibilin. Bibilin ng 10 million pero hindi nila binenta. Kasi delikado ba, hindi nila alam kung anong klaseng mga hapon yun. Pero duda nila ay mga treasure hunters na mag-recover dito na lugar. Kaya nga tayo'y pinatawag. Kaibigan kasi natin ang isa diyan sa grupo nila. Kaya tumulong na rin kami ni Pendulum. Kahit malayo to, isang araw ang namin dito. Isang araw ang naubos namin. Madaling araw umalis, andin nakauwi kami, 11:00 na ng gabi. Malayo kasi na lugar. Kaya meron kaming tinatawag na mobilization fee. Hindi yun bayad sa talent, sa paghanap. Kundi yun lang ay mobilization, panggasolina, pangkain, tsaka sa isang araw na absent sa trabaho. Yun lang yun. Tumulong naman tayo. Kung malapit lang sa inyo at kakilala ko ang isa sa inyo,
ay pwede kaming pupunta dyan ng pendulum. Hindi naman kami pwedeng pupunta kung wala kaming kakilala. Mahirap na bundok yan eh. Di ba mga kababayan? So okay, ito na. Nalukit natin, merong metallic detection. So punta na tayo sa ating analysis. Okay mga katiyat, so itong marker na ito'y remarkings na ginawa ng Hapon sa mga puno ng niyog. Ang remarkings ay hindi yan nila nilalagay sa yung naaabot lang ng tao. Halimbawa, may nakatayo dito na tao. So yun yung height niya dito sa ulo. Hindi pwedeng dito sila maglagay ng remarkings. Kasi maraming mga walang magawa na napadaan lang dyan at gagawa-gawa ng kung ano-anong mga marka. Kaya ang remarkings ng Hapon ay inakyat nila yan dito sa itaas. So ito na portion. So yan, nandyan nakikita natin. Merong sunod-sunod na straight yan na paggagawa. Sunod-sunod na butas na yari yan sa tubo. Yung tubo na numero 1, yun ginagawa nilang punch hole. Sunod-sunod yan. Ayan, so ang sikreto niyan ay itong bawat bilog ay 1 metros mahigit yan, mga 1.4 meters ang bawat bilog. So yan yung lalim. Ngayon saan bang direksyon yan? Okay, ang direksyon yan ay parang Pythagorean theorem ng itong geometry, analytic geometry. Yung nakaganyan, parang nakaganyan yan eh, na triangle. So ito yung puno ng niyog, and then ito yung lupa, and then meron siyang angle, ganyan. So kung gaano kalayo to, itong base, ito kasi yung A, di ba? So base, ito yung C sa geometry. So kung gaano kalayo itong B dito sa dulo ng triangle, yan din yung lalim papunta dito sa baba. Halimbawa, yan ay 7 meters, so 7 meters ang lalim niya. Ngayon dito sa dot, maraming dot to eh, mga 10 siguro mahigit. Ayan, so ibig sabihin nasa 10 meters mahigit ang lalim niyan. At ang direksyon niyan ay kunin nyo lang itong pinakamataas. Ayan, tapos kung anong sukat niyan pababa, ito, sukatin nyo yan kung anong taas yan, yan din yung layo papunta rito. Papunta sa kanyang harapan. So dito yan. So applied na yan yung analytics geometry. Applied yan ang geometry. So yan yung ayan B, ito yung C, di ba? Sa Pythagorean theorem, ganyan yan. So ito kung gaano to kataas, halimbawa 7 meters to, galing sa lupa to galing sa ground, halimbawa 7 meters yan. So itong lalim dito, ito yung hukay dito, yung lalim dyan 7 meters din yan. And then ang layo niyan galing sa puno ay yung haba nito. So yung haba dyan, isukat nyo naman sa puno, and then ilagay nyo dito kung saan yan nakaharap. So yan yung malukit nyo yung digging spot. Pero hindi yan yung maghukay kayo na napakababaw lang At nasabi na natin sa bawat tuldok ay 1 metros. So kung 20 ka tuldok yan, ay 20 metros. At wag maghukay ng masikip. Kailangan yan 4x4 meters, kung pwede pa 5x5 meters ang lawak. Ang lawak ng hukay, ang laki. Ayan, kasi para matamaan. Maraming tama ang tama ang direksyon ng hukay, pero dahil sa liit ng hukay, hindi matamaan yung item. So ganito kasi yun, i-drawing natin na. Ganito lang yung tunnel nyo. Ang tunnel nyo ay 2x2 meters lang. Yun pala ay dito yung item. Or kaya dito na gilid.
So kahit magukay ba kayo ng pababa ng malalim, hindi niyo matamaan yung item. Ang aura of gold kasi sumisingaw yan ng hindi eksakto na diyan talaga sa tapat. Minsan ay gumaganon sa kaliwa, sa kanan. Kaya hindi accurate yung mga detector at scanner. Kasi ang aura of gold ay lipat-lipat yan. Depende sa bitak ng lupa. At kapag may binuo sila na uling dyan sa item, ay hindi makasingaw yung aura of gold. Matrap yun sa charcoal or sa uling. Kaya yun ang problema. Kaya sisingaw siya, hanap siya ng bitak, sisingaw siya sa kabila, sa left or right ng tunnel, so hindi siya matamaan. Kasi yung hinukay mo ay yung singaw yung na-detect. So yan lang mga katiyats, ang paraan dyan sa ganyang klaseng mga remarkings. Meron ding style na tinadtad, yung pag ganun lang, parang tinadtad lang siya. Meron ding ganun. So ganun pa rin ang ang style, ang pag-analyze. Meron akong nakitang iisa lang pero diamond, ganyan, pero isa lang. Nag-iisa lang siya pero talagang square siya. So ibig sabihin merong small box na nakabaon malapit sa niyog. Okay, so yan lang mga katiyats ang ating analysis ngayon sa nakita ng ating mga katiyats na dinetect namin. Tama naman yung detection sa decoding. Pareho ang tinuturong digging spot. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking avid followers. Maraming salamat sa palaging pagsubaybay. Hanggang sa muli, paalam.